Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Sa video na ito, meron tayong Acer na laptop at i-test natin yung kanyang mga keys. Kung meron ba tayong mapansin na kakaiba, kasi minsan meron tayong napansin na disabled key or stuck up key. So sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ang pag-test ng ating mga built-in keyboard sa ating mga laptop. So panoorin ninyo ang video. Pagka-importante po na matiyak natin na okay yung ating mga built-in keyboard, kasi kapag hindi maayos yung ating mga built-in keyboard, mayroong mga stuck keys or mga disabled keys, posible makaka-apekto ito sa ating mga ginagawa. So ang una natin gagawin, yung notepad, ito yung makikita natin, pwede natin gamitin siya para matest, no? Kung wala pa tayong mga application na gagamitin, so iset lang yung pinaka mainam or makita na font size, and then once na nakabukas na yung mga built-in yung notepad, kasi built-in lang naman ito na application, so pwede na natin isa-isa na i-test yung mga key by pressing it. So gaya ng ating gagawin ngayon, pwede natin na i-check isa-isa. So simula sa mga number keys, ito sa itaas, makikita natin, isa-isa natin siyang i-press. At alam naman natin kung ano ang mawawala, kasi once na isa-isa na natin siyang pinipress, starting from the numbers, and then yung sa second line of keys, yung sa QWERTY, UIOP, and then yung iba pang special characters, dapat isa-isa talaga ay matest natin gagaya nito. And then pagkatapos, even yung mga function keys, matitest din natin kagaya niyang control. Select natin arrow up, arrow down, yung left at right na arrow keys, matitest din natin using the built-in notepad. Pwede rin siya sa ibang text processor application gaya ng Microsoft Word o iba pang mga Microsoft Office na tools. So ayan, nakikita natin na meron namang lumalabas. Yung second part or second way naman na matest natin yung ating built-in keyboard ay sa paggamit ng application. So dito meron tayong browser sa google.com. Once na mabukas natin yung ating browser, ay hahanapin natin using the keyword na keyboard test utility. So once na press natin, merong makikita na ganito, and then pipiliin natin yung keyboard test utility download dito sa FileHorse na site. And then makikita natin na meron siyang i-offer na button na download. So kailangan lang natin na i-follow yung mga steps para ma-download natin yung application, kasi yung keyboard test utility na application ay isa rin sa mga maayos na mga applications at tested na talaga na ginagamit ko para ma-check maliban sa ating pinapakita na notepad. So kailangan lang natin siyang ma-download. Once na ma-download na natin, i-open natin, and then pag na-open na natin yung ating keyboard test utility by pressing the specific button. So hindi pa natin na download, so i-press mo natin yung start download, and then dito siya dapat sa download na folder. Pagkatapos na ma-select natin yung proper na destination, saka pa lang natin ma-check ito, save, and then hihintayin natin siya na matapos.
So, iba kasi siya sa Notepad kasi meron siyang special na function na mas masiguro natin yung functionality. So, ngayon i-open na natin dito. Once na ma-open at nakikita natin, portable lang siya. No need to install. Double click lang. Kagaya nito. Once na ma-double click, lalabas itong mga keys na makikita natin. At kailangan lang natin na i-test isa-isa yung mga letters. So, i-press natin starting from sa upper, yung escape. And then line by line, lahat ng mga keys. No need to press yung sa dapat nakasunod-sunod, but kahit anong keys pwede natin i-press. At mapapansin natin na mag-highlight or magko-color yellow, light yellow ang ating mga keys na na-press. So, yung legend ng mga light yellow na keys corresponds sa tama at proper functioning ng ating mga built-in keys sa ating mga built-in keyboard. So, dito napansin natin na nag-light siya or nag-change ang color. So, meron lang iilang keys na hindi natin matest kasi gaya dito sa numerical keypad, since yung ating built-in keyboard wala siyang mga numerical keypad na makikita lang sa malalaking keyboard. So, dito napapansin natin na mostly lahat ng mga keys ay nag-function. Yung kulay ay yellow, light yellow. So, the same na paraan sa Notepad na ginagamit natin sa pag-test. Pero dito, pag ma-check natin na may defect kung ganyan ang itsura. So, sobrang golden yellow yung kanyang key. Halimbawa, yung W. So, dito sa pag-check ko sa laptop na ito, wala siyang problema. So, lahat ay functional ang mga keys. So, ito lang yung dapat hahanapin, yung keyboard test utility. Pwede rin yung Notepad kung hindi ninyo ma-search or ma-download ang application na pinapakita ko sa inyo. So, at least, alam natin na functional yung ating mga keys dahil gaya ng sinabi ko, ang unang dapat natin masiguro na functional ay ang built-in keyboard ng ating mga laptop. Dahil posible magka-cause, ito yung start na magka-problema yung ating mga apps. Nagiging abnormal yung kanilang pag-function kapag hindi maayos ang functionality ng bawat keyboard. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli!